Hi guys! So in this video, ituturo ko naman kung paano gamitin ang RK4 method gamit ang Microsoft Excel. So proceed na tayo sa Microsoft Excel natin. So dito, niready ko na yung tabular presentation natin, which is nilagay ko na din yung mga desired values na kailangan natin, which is the x sub n, y sub n, the k sub 1, x sub n plus h over 2, y sub n plus k sub 1 h over 2, k sub 2, x sub n plus h over 2, y sub n plus k sub 2 h over 2, k sub 3, x sub n plus h, y sub n plus k sub 3 h, k sub 4, and the new x value and the new y value. So napansin naman natin na parami yung mga values natin habang tumataas yung RK method natin. So, dun sa RK2, siguro, ito lang yung occupied niyang table. Tapos, nung nag-RK3 tayo, dumami na, nagkaroon na siya ng K3. Then, ngayong RK4, nagkaroon na siya ng K4. So, proceed na tayo sa pag-input ng mga formulas. So, as usual, ang x sub n natin is the initial value lang naman din yan. And the y initial. So, enter lang natin. And for the k sub 1, isa-substitute ulit natin siya dun sa equation natin. So, y plus 1 multiplied by cosine x, which is ito yun. Then, ito na yung k sub 1 natin. And for the x sub n plus h over 2, which is equals x sub n plus h over 2. So, lalagyan natin ng dollar sign para hindi magalaw ulit yung value niya for h. So, ito na yung x sub n plus h over 2. For y sub n naman, ito naman, and plus k sub 1 multiplied by h value, lagyan natin ng dollar sign, over 2. Enter. So, ito na yung value natin yun. Ngayon, for k sub 2, i-substitute ulit natin yung values na nakuha natin for x and y. Plus 1 multiplied by cos x. Enter. So, ito na yung for new value natin for k sub 2. So, yung sinasabi kong equation, which is, ito lang din naman yan. Y plus 1 cos x. So, yung nire-write natin na in terms of dy over dx. So, proceed na tayo for x sub n plus h over 2. Equals x sub n plus h over 2. So, eto na. Lagyan natin ulit ang dollar sign para hindi magala ulit yung value. So, ito na yung nakuha natin. For y sub n plus k sub 2 h over 2 equals y sub n natin plus the k sub 2, which is ito yun, multiplied by h, which is ito yun. Lagyan natin ng dollar sign. Then, nilagyan natin to sa parenthesis para as 1 siya makalculate. Over 2. So, ito yung nakuha na nating value. And for k sub 3, isa-substitute lang natin yung value nito. Wait lang. Value ng y plus 1 cosine x, which is ito yung x value natin. Then, ito na yung k sub 3 natin. And for x sub n plus h, which is ito, x sub n plus h. So, lagyan ulit natin ng dollar sign para pag drinag natin, hindi magagalaw yung value. And for y sub n plus k3 h, which is y sub n plus k3 multiplied by the height, the h value. Lagyan ulit natin ng dollar sign. Ayan. And for k sub 4, as usual, isa-substitute ulit natin yung x value and y value natin. Plus 1 cos x. Ayun. So, for the new value for x is x sub 0 plus h lang naman yan. H, which is ito. Lagyan natin ng dollar sign.
yun. And ito, may panibagong value na tayo for x value. And for y sub n plus 1 naman natin, for the y value, ang formula lang naman yan is dy initial plus dh value, i-parenthesis natin to para hindi na ulit siya mag-up. I-scroll ko nga. The h value multiplied by, parenthesis tayo ulit kasi yung k sub 1 natin, i-add natin siya for 2 times k sub 2, which is ito, plus 2 times k sub 3, and plus k sub 4. Close parenthesis, and another close parenthesis tayo over 6. So, as you can see naman, ang formula natin to find the new value for y is y initial plus h over 6 multiplied by k sub 1 plus 2k sub 2 plus 2k sub 3 plus k sub 4. So, ito lang din naman yun. So, yung P5 natin dito is, ito yun, the y initial, plus the L over 4, L4, which is ito yun, yung H value natin. So, nakalimutan ko pala lagyan ng dollar sign. So, lagyan natin ng dollar sign. Ayan. And multiplied by the k sub 1 natin, which is ito yun, plus 2 multiplied by k sub 2, plus 2 multiplied by k sub 3, and lastly, plus k sub 4, all over 6. So, same lang naman siya dito. So, formula ng new value for y. So, enter. Ito na yung value natin. So, as you can see, same lang yung nakuha nating value. 0.57687, 0.05 for new value for x. The k sub 4 is 1.574926, or dito kasi sa MS Excel is naka-rounded off na kasi siya din. And for the 0.05, this one, and 0.5768972, which is ito yun. And k sub 3 natin, ito yun, 1.537945. The y sub n plus k sub 2 plus times h over 2, which is ito yun. X sub n plus h over 2, which is ito yun. For k sub 2, ito yun na 1.53702. The y0 plus 1 half k1h, which is 0.5375, and 0.025 naman dun sa x value. And lastly, for k sub 1 is 1.5. So, ayan. So, ngayon, ilalagay na natin yung panibagong x value and y value natin. Equals, then equals din to. Equals, ito din. So, ngayon, simple lang gagawin natin, ida-drag lang natin to para makuha natin yung desired value natin. So, eto, 0 muna yan kasi wala pa yung mga values dito sa kabila. Pero once na ida-drag ko na to, makukuha na natin yung mga values niya. So, as you can see, ganun lang kasimple gamitin ang Microsoft Excel sa paggamit ng mga Runge-Kutta methods. So, eto na. Ito na yung tabular presentation natin for the Runge-Kutta method or the RK4. So, i-ready nyo lang yung tabular presentation nyo. Then, i-input nyo yung mga variables na kailangan and yung mga values nila. So, next na gagawin nyo is i-input nyo yung formula para makuha nyo yung desired value. So, yun lang naman po. So, dito, may 1.4227919 tayong final answer. Which is same sa nakuha nating value for the exact. So, ibig sabihin, the Runge-Kutta method for RK4 is the most accurate talaga na method to solve the integral or the ordinary differential equation. So, I hope naintindihan niyo yung video natin na to for the RK4. So, yun lang naman. Thank you and I hope na malinaw ang mga methods na to.